Eto na class, meron na tayong tanong. Okay, yung unang tanong natin class is slope at A. Pangalawa is slope at B. Slope at C. Deflection at C. And location daw ng maximum deflection from the left support. And lastly, value of the maximum deflection. So, yan class. Eto. So, unang tanong na sasagutin natin, slope at A. Okay. So, tama lang class na ginawa natin kanina. Kinuha muna natin yung mga arbitrary constant C1 and C2. Di ba? Kailangan kasi natin sila para ma-solve na natin etong mga slope and deflection. Okay. So, mamaya pagagandahin ko pa yung yung step natin, daragdagan ko pa siya and mas pasisimplihin natin. Okay. So, dito tayo class. Ang tanong is slope at A. Slope. So, number 1, slope at A tayo. Yan. So, kapag ang tanong class is slope, automatic, di ba? Kapag tanong is slope, automatic, ang gagamitin nating equation is slope equation, di ba? So, slope at A class. Okay. Yung slope natin sa A, ano ba yung A natin class? A is hinge support, di ba? Hinge support. Okay. 'Di ba sabi class, yung slope natin sa A or sa hinge support is not equal to 0. 'Di ba? Kung maaalala nyo class dito. Ito siya. So, slope daw natin sa hinge and roller support is not equal to 0. 'Di ba? Kasi hindi naman nila kayang mag-resist ng rotation. So, makakahanap tayo ng value nila. No, hindi siya 0. Okay. So, kung ganyan class, ilagay rin natin yung distance niya. Siya ay x is equal to 0 din. Kasi dito tayo nag-start ng counting ng distance, di ba? So, ito yung hinge support natin. Nandito siya sa 0 meters, di ba? Ang roller natin is yung 8 meters. Okay. So, ilalagay lang natin etong slope equation class. Kopyahin ko na lang. Ito siya. Ayan. Okay. Okay, dito na lang. Okay. So, etong EIY class, edi EIY prime, y prime not equal to 0, no? So, hindi natin siya ilalagay na 0. So, 5 times x natin is 0 squared all over 2 minus 10 times 0 minus 4 squared all over 2, diba? Plus C1. Yan siya class. So, makikita natin, this one is maka-cancel. And this one is maka-cancel din naman. Diba? So, ang ating EY class, EIY prime will be equal to C1. Si C1 na lang natira. And yung C1 class, diba, ang value niya is negative 40. Yan. Negative 40 siya. So, para makuha lang natin, ang gusto lang natin kasi class, di ba, yung slope lang. Diba, sabi ko yung slope kanina is equal to y prime. Di ba, yan siya. Okay. So, para maiwan lang yung y prime class, syempre, this one is i-divide natin ng EI, and eto is i-divide din natin ng EI, di ba? So, that class yung y prime natin, or yung slope, is equal to negative 40 all over EI. Eto na siya. 'Di ba? Very chill. Pangit 'yan ah. Mas maganda box. Box na lang para astig. So, 'yan na. Or mas maganda rin. Hindi, sige. Okay na muna siguro 'yan. Yung slope kasi class, meron din siyang symbol na ganito. Ganyan. Pero next time na. Para okay muna yan. Okay muna yan. So, eto na siya. Yan. Yan ay slope at A. Okay. Yan. Lagyan ko lang ng A dyan. Okay. Sige, next tayo class. Number 2 is slope at B ba yung tanong doon? Okay, slope at B. Yan. Slope at B naman tayo class. So, sa slope at B natin, yung point B natin kanina class is yung roller support, no?
Yung roller support natin class, may X na 8 meters. Diba? Okay, o. Balik ulit natin. So, 0 meter ang start. Pagpunta natin doon, 8 meters na siya. 8 meters na siya. Diba? Tapos class sabi, diba? Yung slope po natin sa roller support is not equal to 0. No. So, that may value siya. And yun po yung ating isosolve. Okay? So, balik lang tayo ulit. Slope equation slope ang hinahanap, meaning ang gagamitin po nating equation is slope equation. So eto po siya. Ayan, stig. Okay. So substitute lang ulit, 'di ba? Meron naman na tayong mga parameters. So EIY prime is equal to 5 times 8 po yung x natin, 8x squared all over 2 minus 10 times 8 minus 4 squared all over 2. Yung C1 natin class, substitute ko na. Negative 40 po siya. Okay. So that yung EIY prime natin class will be what? Calc Q ko na lang ba? Sige. Dito na ulit. Sa Calc ES natin. So na yung Calc ES ko. Yan. Balik dito. Okay. So, substitute natin siya class. Off ko lang to. 5 times 8. Paano ba yung ano? Okay, mamaya na yan talaga. 8 cube. Yan, no? All over. Ay, squared lang pala. Squared lang pala. 8 squared over 2, no? Minus 10 times 4 squared na agad, no? 8 times 4, ay 8 minus 4 all over 2 ulit. Yan. Minus 40 will be positive 40. Yan. Yan na po yung next natin. So, EIY natin class is, EIY prime natin class is 40. And Y prime lang po yung kailangan natin or slope. 40 all over EI. No? So, kung mapapansin nyo class, dito sa slope at A natin is negative siya. And dito sa slope at B natin is positive na siya. No? So, eto class, explain ko na lang din next time bakit ganyan. Hindi ko pa kasi class na i-explain yung sa positive moment, positive bending, negative bending, tapos yung about sa slope, sa tangent line, ganon. So, baka ma-overwhelm lang kayo. So, ganito muna. Yan. Next tayo class, slope at C. 3. Yan. Slope at C. Okay, so slope at C tayo class. Kung makikita natin dito, mula sa left end ng support natin, 2 meters siya, no? Etong slope at C. So, sasabihin natin na etong slope at C, mas slope ba dito? Pero fixed support na siya eh. Okay. So, kung merong makaka-solve na ito class, so gawa-gawa ko lang kasi yung problem. So, wag na muna siguro. Wag muna. Wag. Ang alam kong kukunin pala natin dyan class is deflection. Alisin ko na lang siya. Alisin. Pala yan. Okay. Ano na lang po. Ito pong deflection at C. Deflection at C na tayo. 3 is deflection at C. Wala na tayong makukuha ang slope doon kasi pag tinat natin siya, fixed na siya eh. Okay. So, deflection at C. Pero correct me. Deflection at C. Kasi medyo nakalimutan ko na to. So, deflection at C class. Eto. So, deflection at C. So, sa C class, X natin is 2 meters, di ba? 2 meters siya from left support. Eto. Okay. So,
Ang gagamitin nating equation class since deflection ang hinahanap is the deflection equation. Ito. Yan. Yan. Okay. Yan. Ito na po yung deflection equation natin. Okay. So, ito class. Since meron tayong deflection, y is not equal to 0 or deflection, no? So, deflection natin class at point C is meron, no? So, yung y natin is not equal to 0. So, EIY tayo class is equal to 5 times substitute tayo ng 2 meters. 2 cube all over 6 minus 10 times 2 minus 4 cube all over 6 plus C1 times ilan? 2 meters plus C2. So, ganito tayo class. Okay. Next class, natatandaan nyo. Dito na, no? Kapag ang magiging, halimbawa ito, 2 minus 4, ang sagot is negative 2. Kapag negative ang sagot dito class, automatic, cancel na natin siya. No? Hindi natin siya pwedeng isama sa equation natin. Oh, okay, sorry, medyo nakalimutan ko kasi yung explanation niya. So, aralin ko ulit kung bakit class to. So, basta, tandaan nyo lang muna, kapag negative yung sagot dyan, is, cancel muna natin siya. Aralin ko lang ulit, pasensya na. So, EIY natin class, is magiging 5 times 2 cube, no? All over 6. Yung C1 natin, negative 40, no? Times 2, plus C2 na 0. Diba? So, that EIY, ilan ba to class? So, kalki ko na lang ulit. Sa kalki ko na lang para mabilis. 2 cube all over 6 minus 40 times 2. So, this one will be negative 73.33. And para makuha natin is y lang over EI, diba? So, y natin will be 73.33 all over EI. Negative. And this one will be our deflection na at C. Diba? Ito na siya class. Okay, highlight ko lang. Yan na siya. Okay. Next natin na tanong is the location daw of maximum deflection. So, dito class, hanapin lang natin kung nasaan yung distance na matatagpuan yung maximum deflection. Mula daw sa left support. Yan. So, distance lang to class in meters. So, maganda to pag tinanong. Tinatanong rin to actually. So, dito class, para ma-locate mo yung maximum deflection, yung maximum location daw, location ng maximum deflection, ang gagamitin mong equation class is si slope equation. Okay. Explain ko class kung bakit. Kung bakit slope equation ang ginamit, hindi yung deflection equation. Okay. Dito kasi class, no. Pag location of maximum deflection na yung hinahanap natin. Okay, highlight ko lang, no. Yung location ng maximum deflection natin is kung saan 0 ang slope. Okay, tatandaan. Kapag ang hinahanap is location ng maximum deflection, ang slope natin class is 0. Diba? Parang sa shear and moment lang yan, diba? Kapag 0 shear, dun yung maximum moment. So, parang ganun. So, ito class, karagdagan lang, no? And mahalaga tong tandaan dito sa topic na DIM. So, kapag ginamit natin yan class, halimbawa, ang mangyayari kasi dito, kapag sinet natin na 0, itong slope natin, which is yun naman talaga, ang magiging equation natin is EI times 0 is equal to 5x squared all over 2, diba?
minus 10 times x minus 4 squared all over 2. Yung C1 natin, minus 40. So, mapapansin nyo, class, this one will be 0 na siya, no? Kapag 0 na yan, ang unknown na lang natin, class, is x. And ang meaning ng x, diba, is distance, diba? Mga distance yung x na yan. So that, makakakuha na tayo ng value, diba? Yung x na makakuha natin, class, kapag nilagay natin siya sa calculator, will be 4 meters. So, try nyo na lang sa calculator, no? Ang x na makakuha natin dyan, class, will be 4 meters. So, eto na yung location of maximum deflection. Diba? Yan na siya. Ito na yung location of maximum deflection natin. Okay. So, ito na. O, di dagdag points na naman, diba? So, number 5, solve daw yung value of maximum deflection. Diba? Ito, class, actually, kung hindi naman kailangan ng solution, malalaman nyo naman agad na nasa 4 meters yung maximum deflection. Kasi, kung makikita nyo, yung beam natin is symmetrical. Diba? And yung load natin, automatic, nasa gitnang-gitna yan. Kapag gitnang-gitna yan, kapag same yung nararanasan na reaction or binubuhat na itong mga support natin, matik yung deflection yan na maximum is nasa gitna lang din kung saan yung tutok na itong ating load, di ba? Pero halimbawa, kapag yung load nyo is nasa, eto is 3 meters na, and this one is 5 meters. So, hindi siya at 5 meters yung maximum deflection, no? Kumbaga mababago yan, nasa 4.8, ganon. Nasa yun, ganon siya. Okay. So, value daw ng maximum deflection. Okay. Deflection yung tanong, automatic, ang gagamitin natin is deflection equation. Diba? So, deflection equation. Kunin ko lang ulit. Yan. Okay. So, maximum deflection, automatic. Okay. Yung x natin dito, class, is 4 meters, no? Kasi maximum deflection yung hanap. Matik, yung etong location niya yung gagamitin natin, which is x is equal to 4 meters. So, EOY natin, class, is equal to 5 times 4 meters times 3 is equal to 6. Okay, baka may malito ulit. Ito pong 4 meters, dito po natin matatagpuan yung maximum deflection. Kaya nga po ito yung ginamit natin na x dito sa paghanap ng value niya. Diba? Okay. Minus 10 times 4 minus 4 cube all over 6 minus 40 times 4 plus 0. Diba? So that, eto, class, maka-cancel kasi 4 minus 4 is 0 naman, diba? So that yung EIY natin, class, kapag sinolve ko na, will be 5 times 4 cube, yan, all over 6 minus 40 times 4. So, eto na siya, class. EIY natin will be negative 106.67. Para makuha lang yung deflection, class, negative 106.67 all over EI. Di ba? Eto na po yung deflection maximum, no? Maximum deflection na pagbaliktad lang. Yan na siya. So, kung mapapansin nyo dito, class, yung sagot natin pag comparein natin. Eto yung deflection at C. Diba? Tapos, eto naman, class, yung maximum deflection. Kung makikita nyo, class, etong point C na to kanina is 2 meters lang po siya. Balikan natin. Etong C na to, class, 2 meters lang siya. Drawing po ulit natin yung eto, elastic curve, parang ganyan na lang. Yan. Medyo pangit. Yan. Okay. So, at point C, kung ipro-project natin siya, eto siya, no? Ang deflection niya is dito lang, which is negative 73 point something EI. Diba?
And yung maximum deflection natin, class, matatagpuan daw natin sa 4 meters. Which is, nandito siya. And kung makikita nyo, no, mas malaki yung binaba niya. Eto, mula dito, di ba? Kaya nga siya, negative 106 point something EI. So, tama lang yung assumption natin, class, di ba? Okay. So, alisin ko lang siya. Yeah. Okay. So, check ko ulit, class, itong answer ko mamaya. Kung baka kasi may mali, ilagay ko na lang na correction sa comment section, no? Okay, so, yun lang, class. Ang tatandaan lang natin kapag, eto, karagdagan, no? Kapag ang tinatanong maximum location ng maximum deflection, ang gagamitin natin is si slope equation, diba? So, makikita naman sa mga tanong, class, halimbawa, ang tanong is slope at A, ang gagamitin mong equation is slope din. Kapag deflection naman, syempre, deflection equation din yung gagamitin mo. Okay, so yun lang, class. Thank you very much. Kampay.